Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pakibati naman po ang ating mga katabi. Ayan po, ang ating mga kananayan. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Of course, hindi lang po sa mga nanay, sa mga tatay na nagpakananay. Amen? Palakpakan po natin ang bawat isa. Yan. Faithful po yung mga nanay na nandyan sa inyong mga gilid, sa harapan, sa likod. Ayan. Hallelujah. Purihin po ang Lord. Ang atin pong tema ngayong month po, patuloy po tayo sa breakthrough, faithfulness that endures. Ayan po, sa Acts 1:8 and 1 Corinthians 4:2 po ang ating verses po. Ang atin pong pamagat sa ating slide po, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga po ay faithful in the small things. Yan po, ang atin pong verse ay matatagpuan po sa Luke 16:10, sa ating next slide po. Sabay-sabay po nating basahin. Sige po. Whoever is faithful in very little, also faithful in much. Ayan po. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Sa ating next slide po, sa ating supporting verse, Acts 1:8 po. Sabay-sabay po nating basahin. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, I just want to start itong teaching na to with a confession. Something that I think many of us, halos lahat sa atin, are guilty. Included po ang aking sarili. Madalas habang nasa panalangin tayo, lagi nating hinihingi or iniisip yung malaking bagay. Lord, bigyan mo ako ng malaking ministeryo. Malaking breakthrough. Malaking biyaya. Of course, walang masama sa ating mga panalangin. And there is nothing wrong with believing God to great things. Ang Diyos ay isang malaking Diyos. Ang Diyos natin ay mayaman na Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng nakikita ng ating mga mata. Sa atin pong next slide, He is a God of abundance. Amen? He is a God of overflow, of exceeding and abundantly above all that we ask or think. Hindi sukat natin maakalain ang lahat ng bagay na yan. But here is that truth in the Holy Spirit wants us to settle in our hearts. The Holy Spirit wants to settle in our hearts. Hindi nagsisimula ang ating Diyos sa malaki. Amen? He starts small. He always starts small. He starts with a shepherd boy doon sa field ng Bethlehem through the life of David bago naging hari. Na instead makahanap siya doon sa pinagmula ng isang hari or tagapagmana. He starts in a stable, not a palace. Sa kwadra siya, sa kulungan ng mga hayop siya ipinanganak. Instead sa palasyo. He is our king. He starts with 5 loaves and 2 fish. Hindi sa isang piging na punong-puno ng pagkain. Why?
Nais ipakita ng Diyos Ama ang kanyang kapangyarihan. Amen? Hallelujah. At sinimulan niya ang isa sa pinakamalawak o pinakamakapangyarihang kilusan ng kasaysayan sa mundo. Sa isang kwarto sa itaas. The upper room with 120 people praying together. Sama-samang nananalangin. Ganito kamakapangyarihan ang prayer room ng ating JIL Don Bosco. Amen? Maraming panalangin ang sinagot. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Praise the Lord. For today's message, it is about the space between where you are and where God is taking you ngayong araw. And that space has a name. Ang tawag po sa kanya ay faithfulness in small things. Because the scripture, sinasabi ng scripture, crystal clear, malinaw, maliwanag, na kung saan the pathway to the great things has promised you runs directly through ordinary, unspectacular, often unnoticed territory of daily faithfulness. Araw-araw na pagiging tapat. Amen? Ito ang katotohanan ng bawat spirit-filled believers ngayon. Hindi ka maaabot ng malalaking bagay ng Diyos kung nilalaktawan mo ang maliliit na bagay. Lahat nag-uumpisa sa maliit. Ang mga naging matagumpay na mga negosyante ngayon, nagsisimula sa maliit. Ang SM nagsisimula sa pagtitinda ng sapatos sa gilid. Nakiusap pa yan kay Mercury, pero hindi siya pinayagan. Pero ngayon, nasaan na sila? Nag-uumpisa sa maliit na bagay. Ganon din ang Lord. Kapag pinagpala ka ni Lord, hindi agad malakihan. Mag-uumpisa ka sa maliit para ihanda ka sa malaking bagay. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. The big things and the small things are not separate pathways. They are the same road. Ang maliit lamang ang unang dumarating. Sa ating pong Luke 16:10, it is not just a principle about character. Itong sa Luke na to, it is a promise about promotion. Whoever is faithful in very little is also faithful in much. God is watching the small things. He is watching the prayer life no one sees. Nakikita ni Lord ang panalangin ng kanyang anak. He is watching the tithe given sa manipis na wallet. Nakikita ni Lord yan, kapatid. Ikaw ba ay pumupunta ng simbahan kahit napagod ka, kahit napuyat ka, para lang makaranas ng presensya at makasama ang presensya ng ating Panginoon? Nakikita ni Lord yan. He is watching the ministry service rendered kahit na walang nagpapasalamat sa'yo. Naalala ko yung isang kapatid natin na patotoo, ramdam ko yung burden, ramdam ko yung bigat. Pero yun yung sinasabi, your labor is not in vain in the eyes of God. Amen? Yung walang magpapasalamat sa'yo kahit nagpunas ka lang ng upuan sa simbahan, sa panambahan natin, nakikita ni Lord yan. Sa maliit na bagay na ginagawa mo para kay Lord, nililista ni Lord yan. At sa mga bagay na ginagawa natin dito sa mundong to, unti-unting nagbibuild ang kaharian natin, ang ating mansyon sa langit. Palakpakan po natin ang Lord. Sino ba ang nais ma-challenge ngayong umaga? Pumalakpak nga po ang nais ma-challenge. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Siyempre, hindi tayo patatalo dyan. Talagang lalaban tayo pag sinabing challenge. Alam natin kung sino ang ating kasama. We're going to conduct a faithfulness audit together. We're going to look at our star worship through the Word, through the lens of the Holy Spirit, and through the teaching of Jesus Himself.
And we will ask honestly within ourselves, are we faithful? Faithful ba ako? In small things? In hidden things? In the daily things in my life? And we are going to respond to what the Holy Spirit shows to us or reveal to us. Iiwan ko ang tanong na yan at ang sagot ng banal na Espiritu ay ang ating susundin. Let us proceed for the next slide po. First po, the Holy Spirit and the faithful stewardship. Bakit to magkataptong dalawa magkasama? Ang banal na Espiritu at ang faithful stewardship. These two are deeply connected. Connected sila sa isa't isa. May relasyon sila. Bakit hindi sila pinaghiwalay? Because the Holy Spirit is the one who empowers the believers. The Holy Spirit guides us. And the Holy Spirit transforms us from a new creation. Transforms the believers into a trustworthy believer. Amen? Letter A po, power for a purpose. In Acts 1:8 po, ano po ang sabi dyan? You will receive power with the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness. Hallelujah. Ito ang pinakamalaking statement ni Jesus tungkol sa layunin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Before He ascend, ito yung iniwan niya sa bawat isa sa atin, nakasama natin hanggang ngayon. Hindi lang para sa mga himala, hindi lang sa mga glosolalia o ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ibinibigay sa atin upang maging upang maging epektibo ang ating mga patotoo. Ang ating faithful, consistent, daily witness sa mundong nangangailangan ng Diyos. Kaya nga sinasabi, ang bawat isa sa atin must serve a living testimony sa ating mga kapatiran. Not only sa ating mga kapatid, especially sa mga nakakasalumuha natin sa labas, sa mga unbelievers. And note the word witness. When we say witness, sa diba, saksi. Kung nasa courtroom tayo, ang martus, it is a Greek word or an ancient word that martus, not just someone who stood up in the courtroom and give a statement. A martus is someone whose entire life, yung buong buhay niya ay isang testimony. Kasi i-check yan, i-background check yan eh. Their daily conduct, their integrity, their in business, their faithfulness in relationship, in every dimension ng kanilang buhay was the evidence that they presented before watching the world. And that is in Acts 1:8. That is why ang nais ng banal na Espiritu ay bumabad tayo sa Kanya. Not just a witness in the Sunday morning. Sunday morning ka lang witness. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin is 24 hours a day, 7 days a week. Witness tayo ng ating Panginoong Jesus. We must be faithful in every area of our lives. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Sa ating next slide po, letter B po, faithfulness is a fruit, not a performance. In Galatians 5:22-23, faithfulness is not just personality. Yung pagiging tapat ay hindi lang personality ng isang tao, kundi it is a spiritual fruit. Bunga ng banal na Espiritu na naninirahan sa buhay mo at buhay ko. Amen? Hindi siya na-acquire, kundi nag-ugat siya sa banal na Espiritu. Hallelujah. In Galatians 5:22, list of faithfulness as fruit of the Holy Spirit. Hindi sinasabi ni Paul
na isang resulta ng disiplina o willpower or strong character kaya nagkaroon siya ng pagiging tapat. Ito ay isang bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, just like sa isang puno ng mangga, hindi niya kailangang strain ang kanyang sarili or mag-struggle to produce mangoes. Kasi it simply abides in its nature at unti-unti siyang magbubuga naturally. Faithfulness is a spirit-filled believer should grow naturally from a life surrendered to the Holy Spirit. A life surrendered to the Holy Spirit. Sinasabi ito na ito ay liberating and convicting. Bakit po? Liberating because it means that you do not have to manufacture faithfulness. Hindi mo kailangang i-manufacture ang faithfulness. The Holy Spirit Himself is the source of faithfulness that God requires us to be. Convicting, bakit po convicting? Because it means the lack of faithfulness in our life is primarily a discipline problem. It's not primarily a discipline problem, but it is surrendered problem. Kung kulang ang iyong katapatan, ang tanong ng Espiritu sa iyo, bakit hindi ka nagtatrabaho? Bakit hindi mo ako pinayagang gumawa o kumilos sa buhay mo? Ngayong umaga, i-check tayo ng Lord kung hanggang saan o nasaan na ang ating relasyon sa Kanya. Hinahayaan mo ba, kapatid, na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumawak ng buhay mo? Kung oo, palakpakan mo ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa John 15:5 po, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Wala naman talaga tayong magagawa kung wala tayo sa ating Panginoon. Ang susi ng faithful stewardship ay hindi nagpapalakas sa iyong sarili. Ito ay pananatili sa puno. The true vine that we have is in the presence of Jesus Christ. Ang sanga ay hindi nagtatrabaho para mamunga. Nananatili lang ito sa puno at ang bunga ay kusang darating. Kailanman hindi tayo magiging tapat, mga kapatid, kung hindi mo hahayaang kumilos ang banal na Espiritu sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hallelujah. Sa atin pong next slide po, the Holy Spirit as faithful steward coach. Here is something beautiful. The Holy Spirit is not a passive presence in your life. He is actively coaching you towards faithful stewardship even in a single day. Sa John 14:26 po, ang sabi diyan, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you for everything I had said to you. Purihin ang Lord. Ang sabi po diyan, a faithful stewardship requires discernment. Requires discernment. Knowing what to do, when to do it, and how to do it. Ito yung trabaho ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will teach you all things and remind you for everything. Nire-remind tayo ng banal na Espiritu. Sa mga panahon na hindi ka na nagpipray, nire-remind ka, pinipitik, tinatap ng banal na Espiritu
Manalangin ka, kapatid. Sa panahon na nanghihina ka, nakakalimot ka na kay Lord, andyan siya to remind you. Andyan siya, hinihimas ka niya, kapatid. Lumapit ka, manalangin ka, magpasakop ka sa ating buhay ni Diyos. Kapag gusto mong laktawan ang church, He stirs up your heart. Kapag may temptasyon sa buhay mo at binubulong ng kaaway, huwag ka nang magbigay ng tithes. Pambili mo yan ng bigas. He whispers the promise in Malachi 3:10. He constantly guiding you toward the faithful choices that unlocks the abundant life from heaven. Amen? Andyan siyang handang gumabay at sumama sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw. So the question is, our faithfulness audit, are you staying close enough to the Holy Spirit for His coaching to reach you? Are you spending enough time in His presence? Bumababad ka ba sa presensya ng Panginoon through prayer, through worship, in His Word? And that His voice is louder in your life than the voice of convenience, comfort, and compromise. Because the faithful steward is first and foremost a surrendered steward. Katiwala tayo ng ating Panginoon. Naalala ko lang po, yung pagiging coach ay hindi madali. Especially kapag pasaway yung kino-coach mo. Ayan, naalala ko lang po, to God be the glory sa buhay ni Sir Raymond sa pagiging coach. Yung kanyang pinagpagalan, talagang ilang araw na mahabang pasensya sa mga batang makukulit, naging matagumpay. Ayan, ganon din ang banal na spirito sa ating buhay. Hayaan nating ang banal na spirito ang humawak sa manibela ng ating buhay. Hayaan mong siya ang mag-drive sa buhay mo. Amen? Sapagkat unti-unti hinahanda niya tayo sa malalaking pagpapala sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa atin pong next slide po. The parable of talents, a faithful audit. Letter A po ang sabi po, the setup, an equal gift, equal standard. In Matthew 25:14-30, the parable of the talents, Jesus tells the story of a master who is preparing to go on a long journey. Before he leaves, he calls the 3 of his servants and entrusts the property to them. To the first servant, 5 talents. Sa ikalawang servant, 2 talents ang ibinigay. And sa ikatlo ay 1. Each according to his own ability, says the Lord. At ito ang unang mahalagang punto na dapat nating tandaan. Hindi pare-pareho ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iba-iba ang mga talento, ang mga gift na ibinigay ng Lord sa atin. Iba-iba ang ating calling, ang ating mga resources, ang ating mga platforms. Some of us have been given 5 talents worth of opportunity, network, and resource. Some of you given 2, and some of the others given 1. And that is not injustice. Hindi siya injustice. Kasi sabi nga, ibinibigay ni Lord yan sa'yo dahil according yan sa iyong ability. Amen? It is intentional design. God knows what you can carry. He gives accordingly. Ang tanong lamang po, mga kapatid, hindi kung magkano ang natanggap mo, kundi ang tanong kung paano mo ginawa or pinalago ang natanggap mong talento. Amen? So, ito lamang ang nakakatakot. Kasi sabi nga,
It is the standard of accountability in equal. Pantay-pantay. Na kahit yung isang kapatid mo ay 5 ang talento niya, yung or yung gift niya, yung isa, 2, ikaw isa lang, equal pa rin ang accountability. Even though the gift was unequal. Every servant faced the same question. When the master returned, pare-pareho pa rin ang magiging tanong ng master sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa kanila, how does your return compare to the other servants? What did you do with what I gave you? Ikaw ay hindi bibigyan ng account para sa tao sa iyong simbahan. Bibigyan ka ng account para sa iyong sariling stewardship. Para sa iyo lamang yan. Proceed po tayo sa pangalawa po, letter B. The 2 faithful servants, the pattern of breakthrough faithfulness. The first servant takes his 5 talents and immediately goes to work. The second servant does the same with his 2 talents. Bakit sila sumunod? Bakit sila kumilos kaagad? Sapagkat faithful stewardship is not only about the ability. Hindi lang to patungkol sa abilidad mo, sa kakayahan mo. It is a spirit-empowered obedience. Nandoon ang pagsunod. Amen? Nandoon ang pagsunod. At ang sinasabi, 99.9% na obedience are still disobedience. Kasi ang gusto ni Lord, 100% obedient sa Kanya. Amen? Hindi sila naghintay ng perpektong kondisyon. Hindi sila naghintay ng malaking start-up capital. Gaya ng sabi ko, lahat sa mga nagnenegosyo, nag-uumpisa sa mababa. Unti-unting lumalago. They worked with what they had and they doubled it. When the master returned, to both of them, he says the same 7 words that every spirit-filled believer should be running toward. Well done, good and faithful servant. Di ba kay sarap? Darating tayo sa panahon na yan, nahaharap na tayo kay Lord. Ang sarap pakinggan na marinig mula sa Diyos. At sasabihin, well done, my good and faithful servant. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi niya sinabi, Hindi niya sinabi, well done, productive servant. Hindi niya rin sinabi, well done, successful servant. He does even say, well done, gifted servant. He says, faithful servant. God's reward is tied to faithfulness, not the outcomes. You are responsible for the faithfulness, and God is responsible for multiplication. Our job is to plant and water faithfully, and His job is to give the increase. In 1 Corinthians 3:6-7. When you get that distinction clear in your spirit, it takes tremendous amount of pressure off your shoulders and puts the confidence back where it belongs. In the faithful and unlimited multiplication power of God. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise God. Letter C po. The unfaithful servant, the most dangerous mediocrity. Ang hindi tapat na lingkod at ang panganib ng pagiging kontento sa kaunti. The third servant in this parable gets uncomfortable. He did not steal the talent, nor he did not spend it on his own. He did not even lose it. Ang ginawa niya, he buried it. Inilibing niya. He gave it back to the master exactly as he received it, and he thought that was enough. Ano ang reason?
Of course, nandun yung katamaran. At ang pinakarason is fear. Yung takot. He was afraid. He tells the master, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. Itinago niya. Ang nais ng Lord kasi kapatid sa bawat isa sa atin, yung mga talento, yung mga gift na pinagkaloob niya sa atin ay ating palaguin. At para magamit sa kanyang kingdom, sa kanyang ubasan. Ang tanong ngayon sa bawat isa sa atin, etong fear na to mga kapatid, nandyan yan. Kasi yan yung itinatanim ng kaaway sa ating mga isipan upang hindi ka sumunod sa Kanya. Fear is the number one enemy of faithful stewardship. Hindi ka maaring maging isang faithful steward kung puno ka ng takot. Takot kang mabigo? Yung takot na yan, nandyan yan eh. Kahit ako, andun yung kaba, nandun yung takot. Takot akong magkamali. But ano ang promise ni Lord? I will strengthen you. Bibigyan kita ng lakas, ng loob para humarap sa maraming tao. Takot ka na mapintasan. Takot ka na mag-invest ng buong puso mo sa isang bagay na hindi mo nakikita ang magiging resulta. But God's response to fear-based inaction is not compassion, it is judgment. You, wicked, lazy servant, because you bury what God has given you is not safety, it is robbery. Ninanakawan mo ang Diyos. Hallelujah. Ninanakawan mo ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat yung talent na yan, kapag na-multiply mo, yung talent mo na marunong kang mag-gitara, itinuro mo sa kasamahan mong gustong mag-gitara, na-multiply. Itinuro niya rin yun sa gusto niya or sa anak niya, na-multiply. Magagamit para sa pagtugtog at magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Hallelujah. You are withholding from the kingdom what rightly belongs to the king. Ang tanong ngayon, ano ang inilibing mo? What gift, what calling, what opportunity, what platform, what relationship has God placed in your hands na inilibing mo lamang? Because of busyness? Because of the weight of other priorities sa buhay mo? Today, ang nais ng banal na spirito or the Holy Spirit is calling you to dig it up. The time of burial is over and the season of faithful stewardship has begun. Palakpakan natin ang Lord. Sa ating next slide po, nasa number 3 na po tayo. 4 dimensions of breakthrough faithfulness. Faithfulness. Number 1 dimension. Dimension 1, faithful in prayer. I want to bring you down for the theological to the practical. 4 specific dimensions of faithful stewardship that the Holy Spirit is highlighting for every believer in this congregation. These are the 4 arenas where breakthrough faithfulness, either built or broken in your daily life. Let us be honest before the Lord, God, as we look at each side. For our dimension 1, ang sabi dyan, faithful in prayer. Ang pananalangin. Prayer is the foundation of every spiritual breakthrough. Ito yung pinakapundasyon sa lahat ng breakthrough na mangyayari sa buhay mo, kapatid. It is where, through prayer, we receive strength. Amen? We receive direction. And of course,
we receive the power. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise the Lord. In Matthew 6:6, ang sabi po dyan, but when you pray, go into your room, close the door, and pray for your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen? Hallelujah. Then your Father will reward you kapag nakikita niya you are faithful in prayer. Hindi kailangang malaki ang iyong prayer life, kapatid, para maging powerful. You do not need to pray for 5 hours to be faithful, prayer warrior. Ang kailangan lamang ay consistent prayer sa secret room na kung saan doon mo siya makakatagpo. Their faithfulness in waiting the room sa time ng Luke 24:49, their faithfulness in waiting the room was the very condition for the breakthrough that came to those who wait in the Holy Spirit. Ang inyong katapatan, mga kapatid, sa pananalangin ngayon, ang siyang magbubukas ng pintuan ng kapangyarihan ng banal na spirito sa buhay ng bawat isa. Sa atin pong audit sa prayer, do you have a consistent daily prayer time? Or is your prayer life reactive? Only activated sa panahon ng crisis? Sa panahon lang ba na may problema ka, saka ka nananalangin? Sa panahon lang ba na sinusubok ang iyong pananampalataya, saka ka lang ba nananalangin? The faithful steward does not wait for emergency call to God. They build the relationship in the ordinary days so that the extraordinary days were met with extraordinary faith in God. If we are faithful in prayer, God can trust us with bigger assignments. Palakpakan po natin ang Lord sa assignments na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Dimension 2 po. Faithful in the Word. God's Word is our spiritual foundation. Spiritual foundation natin ang salita ng Diyos. Sa pananalangin, si Lord ang nakikinig sa atin. Amen. Pero sa pagbabasa at pagbabad sa salita ng Diyos, tayo ang tatanggap ng instruction sa ating Diyos na nasa langit. Amen? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. In Deuteronomy 17:19, ang sabi po dyan, it is to be with him and he is to read it in all the days of his life so that he may learn to revere the Lord, his God, and follow carefully all the words of his law and these decrees. Hallelujah. Not just ceremonial reading sa scripture, sa ating salita ng Diyos, sa ating Bible, not just occasional, all the days of our life. Daily, consistent, faithful immersion in the Word of God was the requirement for a king who wanted to reign well. Ito rin ang kailangan ng bawat isa sa atin upang tayo ay maging matagumpay sa buhay na to. Palakpakan po natin ang Lord. Faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. In Romans 10:17, your faith is directly proportionate to your faithfulness in the word. Kapag lumalago ang iyong pagiging tapat sa salita ng Diyos, kapatid, lumalaki ang iyong pananampalataya para sa mga breakthrough ng iyong pananalangin. There is no shortcut. Walang shortcut, for God is a God of process. You cannot borrow someone else's Bible reading. You have to do this in yourself. Faithfully, daily, and consistently. Purihin ang Lord. Sa ating audit po,
When did you last open your Bible outside the church? Kailan yung huli na binuksan mo ang Biblia mo sa labas ng church? Is the Word of God a daily presence in your life or an occasional visit? Iwanan ko po ang tanong na yan sa inyo. God's Word gives us direction. God's Word gives us strength and builds our faith. Breakthrough is not found in what you hear once, but in what you live daily. Hallelujah. Proceed po tayo sa number 3. Dimension 3 po, faithful in giving naman. Ito, medyo mabigat tong giving na to. So, faithful in giving. So, bakit kailangan nating magbigay? Bakit kailangan nating magbigay? It means, when we give, it means we believe that God is our provider. He is our Jehovah Jireh, a God who provides. At kapag pala, mga kapatid, nagbigay ka, and you are faithful in your giving, it breaks the greed, it breaks the fear, and the lack. Ang dami niyang binibreak, ang dami niyang sinisira kapag faithful ka sa iyong pagbibigay. At lagi nating naririnig, gas-gas na sa ating pandingi, pero napakalaki ng promise ni Lord. In Malachi 3:10, ito lang yung pinaka. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Ito yung verse na nagbibigay ng challenge sa bawat isa sa atin. Ang nais ng Lord ay pagkatiwalaan mo siya in terms of your finances. Ito ang kaisa-isang pagkakataon sa Biblia na kung saan sinabi ng Lord na test me. Subukan mo ako sa bagay na ito. And He made Himself accountable to His promise of blessing for a faithful tither especially. The language uses, it's not trickle. It's slow drip of blessing. Ang pinapakita niya, floodgates of heaven, it is overflowing in abundance beyond your capacity. Hallelujah. Purihin ang Lord. Kailangan mong dalhin. May kondisyon nga lang. Kailangan mong dalhin. Bring the whole buong tithe. Not a portion. Not when you are convenient to give. Not leftovers. Pagkatapos mong tapyasin lahat ng bills mo. Ito ang dapat nating tandaan, kapatid. Sa lahat ng dumarating na pagpapala sa ating buhay, unang-una mong tatanggalin ang tithes. Kasi para kay Lord yon. Amen? Naalala ko, pag dumating sahod ng asawa ko, pag dumating ang sahod ng asawa ko, number 1 doon, may listahan na kung saan napupunta para pag hinanapan ako, walang problema, kwentahin niya na lang. Ayan po, nauuna sa listahan, tithes. To follow na God will provide. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Breakthrough comes when you release what you are holding. Dapat ibigay mo. At ang breakthrough ng pagpapala and floodgates of heaven ay pagkakaloob ni Lord sa iyo. Sa ating next slide po, faithful in community. Faithful in community, God never designed believers to grow alone. Hindi tayo mag-grow kung tayo lang mag-isa. Sabi nga, no man is an island. Kailangan natin ang kapwa-believer sa buhay natin. Sa panahon na nanghihina tayo, meron kang kapatid na aagapay sa'yo. Meron kang kapatid na magpapalakas sa'yo. Sa panahon na tinitest ang faith mo, may mabigat kang problema, nandyan ang katabi mo. Sabihan mo lang, kapatid, pautang. Wag lang pera. Mauuna na yan, sasabihin, wag lang pera. Makikinig ako.
Praise the Lord. Nandyan ang mga kapatid na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi mabubuhay kaya nga hindi nagkakaroon ng breakthrough ang isang mananampalatay kung ina-isolate mo lang ang sarili mo. Sabi mo, Pastora, sa bahay lang ako, may life naman eh. No, kailangan ang mga kapwa believers ay nagkakaroon ng fellowship. That's the time na magpapalakasan tayo. Hindi tayo kakapit sa labas, nasa loob ng congregation ang iyong kalakasan. Amen? Wala nang hahanapin pa sa kapatid na katabi mo na maganda pa. Amen. Purihin ang Lord. Praise God, praise God. Hallelujah. Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another towards love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day is approaching. Malapit na yung second coming. Ayan. No one knows. Pero sabi nga, mananatili tayong tapat kay Lord. Hallelujah. We must meet regularly to encourage and strengthen one another and hold firmly to Christ as the end approaches. Because if we are going to withdraw from the body of Christ and neglect meeting with other believers, we become weaker, not stronger, and more vulnerable to the deceptions and Satan's schemes. Your presence in this church, kapatid, matters to someone else. Akala mo wala ka lang. Pero nagmamatter yan sa nasa katabi mo, kaliwa, kanan, harap, or likod. Your testimony encourages someone who is about to give up. Your faithfulness in attending inspires someone who is on the fence. Your worship releases an atmosphere that makes it easier for the person next to you to encounter God. You are not attending church for yourself. You are being faithful to the body of Christ. Believers, tandaan po natin, we should not isolate ourselves from our kapatiran. Amen? Palakpan natin ang Lord. Breakthrough is often connected to the people God places around you. Sa atin pong audit, in the community, is the church attendance a priority or preference in your life? Are you connected, contributing, and covering your brothers and sisters in prayer? Palakpakan po natin ang ating mga prayer warriors. Purihin ang wins natin araw-araw na nananalangin sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya na atin nire-representahan. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Next slide po, sa ating 4 po, God's response to the faithful steward. The 7 words that change everything. Ano po ang sabi dyan sa Matthew 25:21? His master replied, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful with a few things, and I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Purihin ang Lord. Napakasarap masabihan ng well done, my good and faithful servant. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng mga salitang maari mong matanggap o marinig sa iyong buhay. Ang pagiging faithful, ito ang panukat ng langit sa bawat isa sa atin. Ngunit, sa salitang sumunod, gagawin kitang tagapamahala ng maraming bagay. Ang pagiging tapat mo sa maliit na bagay ay hindi napapansin. Ginagantimpalaan na ito ng mas malaking panalangin or pananagutan. Ang sistema ng Diyos ay kabaligtaran sa sistema ng mundo, of course. Sa mundo, napopromote ka sa trabaho mo kapag napatunayan mo ang sarili mo na tapat ka sa malalaking bagay. Pero sa kaharian ng Diyos kabaligtaran, pinagkakatiwalaan ka ng malalaking bagay kapag napatunayan mo sa sarili mo
na ikaw ay tapat sa maliit na bagay. Ang katapatan sa kaunti ay susi at kailangan mo na bago ka bibigyan ng responsibilidad na mas marami. Ay, mas marami? Sis, parang ayaw ko yan. Tandaan po natin, ang pagpapala ni Lord ay grabe, lalo na kay pastora. Amen? Kasi as a pastor, nandun lahat sa kanya. Maraming mga balisong sa likod niyan. Pero yung pagpapala, nananatili siyang nagli-lead sa atin. Grabe ang buhos ng pagpapala sa buhay ni Pastora. Hindi lang ni Pastora, sa lahat ng mga anak niya na nananatiling tapat sa kung saan siya itinanim at saan siya palalaguin ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Lord. Next po sa ating letter B, multiplication principle of faithful stewardship. Proverbs 22:29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials or lower rank. Ito sa Tagalog pa, ang tawag dito ay dedikasyon. The kind of faithfulness that makes you excellent at what God has called you to do. And that excellence rooted in faithful stewardship of your gift and open doors that no amount of networking, self-promotion ever could. Ang iyong lugar ng sa iyong lugar ng paglilingkod ngayon, kahit maliit, kahit walang nakakita kapatid, kahit walang nagpapasalamat sa inyo, iyan ang iyong Potiphar's house. Iyan ang iyong kulungan. Iyan ang lugar kung saan inihahanda ng Diyos ang iyong katapatan sa mas malaking responsibilidad na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Huwag mong hamakin ang lugar mo ngayon. Ito ay training ground sa iyong destiny. Tandaan po natin, our labor is not in vain in the eyes of God. Walang nasasayang na pagpapagal mo para sa Panginoon. Hallelujah. Next slide po, the invitation to share the master's joy. Hallelujah. Ito yung Matthew 25:21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful in many things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Hallelujah. So, makikiisa ka na. Ang sarap makiisa sa happiness ng ating Panginoon. Hindi lamang siya nagbigay ng trabaho sa tapat na lingkod. He invited him to joy, to intimacy, into the celebration of Master himself. The faithful steward does not just receive more responsibility, they receive more relationship from God, more access, more Master's heart. And this is ultimately what breakthrough faithfulness is about. Not just unlocking the blessings and promotions, but deepening your relationship with God who entrusted you with the gift in the first place. Gusto ko lang pong i-share maraming mga tao na namatay na hindi nagamit ang gift na ibinigay ni Lord sa kanila. Nasayang. Ang sabi ni Lord, ninakawan mo ang kaharian ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gift. Pero hindi pwedeng sabihin mo, ay magaling din akong sumayaw, magaling din akong tumugtog, magaling din akong magturo. Hindi pwedeng sabay-sabay. Hingiin mo kay Lord kung saan kanya mas lalo pang gagamitin, mas lalo pang palalaguin, doon ka pumirme. Huwag kang gala. Amen? Kung doon ka sa dance, galingan mo sa pagsasayaw for the glory of God. Kung doon ka sa pagtutugtog, doon ka itatanim at palalaguin ni Lord. I-share mo yung blessing na yan, ha? I-share. Huwag kalimutang ibahagi. Ayan, ituro sa mga kabataan, especially sa ating music team. Ayan po, sa ating pong conclusion po. Hallelujah. Medyo mahaba po ito. Next slide po. Mga kapatid, ang mensahe ng Espiritu Santo sa atin ngayon, hindi lamang hinahanap ng Diyos ang pinakasikat o di kaya pinakamagaling. Hinahanap niya ang pinakatapat. Amen?
Ang maliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Ang panalangin na walang nakakakita. Ang salitang binabasa mo kahit pagod ka. Ang tithes na ibinibigay mo kahit kapos ka. Ang pagdalo mo sa iglesia kahit walang gana, iyan ay binibilang ng langit. At tandaan natin ito mga kapatid, ang malaki ay hindi hiwalay sa maliit. Ang maliit ay ang daan papunta sa malalaking bagay, malalaking blessing. Kaya huwag mong ilibing yung talento na ibinigay ng Diyos sa'yo. Huwag mong sayangin ang season ng kaunti. Dahil sa tamang panahon, kapag nakita ng Diyos ang iyong katapatan, maririnig mo ang 7 salitang magbabago sa lahat. Magaling, mabuti at tapat na lingkod, ikaw ay pagkakatiwalaan ko sa marami. At higit sa lahat, ang gantimpala ng tapat na lingkod ay hindi lang pagpapala, kundi ang paanyaya ng Diyos. Halika, makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo po ay umawit. Ariin po natin ang awit na ito bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. O Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, o kay buti mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, we thank you, Father. Salamat sa mga salita mo, Lord God, na kung mananatili kaming faithful, O God, in small things, Lord God. Lord, you are so faithful, O God, na pagkatiwalaan kami, O Diyos, sa mga malalaking bagay, Panginoon. Salamat, O God, sa mga pagkakataon, O God, na nangihina kami, O Banal na Espiritu, strengthen us, O God. Sa mga panahon, Panginoon, na sinusubok kami ng pagkakataon, Lord, Ikaw ang Diyos na nangako, O God, that you will be our Jehovah Jireh, O God. You are a God who provides, O God. Ang iyong mga salita, Lord God, ay tapat sa aming mga buhay. Lord, you continue to provide, O God, the needs of your people, O God. Salamat, Panginoon.
Tunay nga, O Diyos, sa mga salita mo, Lord, ang siyang gabay namin, O God. Hindi namin kaya, Lord God, na mabuhay sa mundong ito without you in our lives, O God. Without you, we are nothing, Panginoon. At salamat sa banal na Espiritu, O God, na nagbibigay gabay sa mga panahon na naliligaw kami. Salamat sa banal na Espiritu na tumatapik sa amin sa panahon na nangihina kami. O Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos, ang marapat-dapat naming pag-alayan ng lahat ng to, O God. Lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon, sa iyo lamang, O God. Lord, we thank you, Lord. We thank you sa breakthrough, Lord God, na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Sa bawat miyembro ng congregation na to, Lord. Salamat, ang mga pagpapala mo ay ibubuhos mo sa bawat pamilya. In the mighty name of Jesus. Lord, Ikaw nagbigay ng power through the Holy Spirit. We declare, O God, healing upon healing in the mighty name of Jesus. We bind every work of the enemies sa buhay ng mga anak mo, O Diyos, nakakaranas ng kasakit, karamdaman. In Jesus' name, in Jesus' name. Diyos na nasa langit, alam namin, O God, matagal na kaming nagtagumpay sa bagat, O Diyos. Ikaw ang Diyos na nagtagumpay na sa mundong ito. Lord God, lubos ang aming pasasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na nangako na kailanman hindi mo kami iiwan, na kailanman hindi mo kami pababayaan. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig na walang humpay. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig na walang kondisyon, O God. Salamat, O God, sa panibagong pag-asa na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Lord God, patuloy kaming nagpapasalamat sa mga gagawin mong kamanghamanghang bagay sa aming mga buhay. Gamitin niyo ang bawat isa sa amin. Gamitin niyo kami kung saan niyo nais kami, O Diyos, na lalo pang lalago, O God, for your glory alone, O Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ako ibabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.